So, kapag nasa inyo yun kung anong kung ano yung space or yung space between ng mga mesh points. Basta ang mahalaga, magiging komportable kayo or magugustuhan niyo yung gawa nyo blending, okay? So, gagawin ulit natin, select ulit natin siya, selection tool, tapos increase natin yung opacity niya to 100. Ayan. Ayan. So, buksan ulit natin yung reference. Ayan. So, ngayon, pure na yung kanyang fill, diba? Kasi, 100 na yung opacity niya. Then, ang gagawin natin, hold niyo yung control key, tapos click niyo yung visibility niya, okay? Para magbago yung view mode niya into outline, okay? So, kung mapansin nyo, sa taas, naka-outline na siya. So, kapag ni-click ko ulit, preview lang. Ayan. So, gagawin natin siyang outline para ma-select natin or makita natin yung likod. Okay? Para makita natin yung likod ng mesh. Okay? Ayan. So, once na okay na yung mga grid lines, pwede na tayong magsimula na kulain sila. Okay? So, gamit ang lasso tool, select lang, tapos okay yung direct selection lang. So, alin man dyan sa kasi kapag lasso tool, pwede kang mag-select ng multiple points. Kapag direct selection, obviously, isa lang. Okay? So, combination lang, lasso, then eyedropper. Ayan. So, hindi nyo makikita yung pagkukulay or yung output ng ginagawa nyo kasi naka-outline lang siya eh. Kapag gusto nyo makita, pinitin nyo lang uli yung while holding control. Okay? Ayan. Okay, you can go to window and then select navigator. Ayan. Ayan. So, dito makita yung yung kulay ng mesh nyo. Ayan. So, since na maliit lang yung resolution dito sa tutorial, hindi mo natin siya gagamitin. Okay? Ayan. Mukhang kailangan nating dagdagan dito na mesh para ma-push back yung kulay. Ayan. So, kapag yung ginagawa nyong mesh, pumapangit na yung kulay, pwede kayong mag-improvise as long as magiging maganda yung kanyang maganda yung kanyang output. Okay? Ayan. So, ganito lang siya. So, kung mapapansin nyo, doon sa ginagawa ko, parang doble yung doble yung lines sa mga edges ng mata. Kasi para ma-compress yung kulay, okay? Ayun, para maipon lang doon. Ayan. Okay, so kulay lang. So, medyo nagkakaano na siya. Nagkakaroon na ng buhay.
tuloy-tuloy lang. So, dito sa part ng nose, pwede siyang i-include yung, ano niya, yung sa shadow dito. Pero, iba yung plano ko dyan, kaya hindi ko na sinama. Pero, nasa sa inyo yun kung gusto nyo isama o hindi. Ayan. So, I think it's okay na. Ayan. So, ayan, ganyan lang siya kadali. Tapos, once na kompleto na siya, magiging ganito na yung tsura niya. Ayan. O, diba? So, asin natin yung kamay, yung reference photo. Ito yung itsura ng ano niya. So, hindi ko na inaayos yung sa baba kasi hindi naman siya kita eh. So, may kamay naman. So, ito sa kamay, ginamitan ko siya ng clipping mask. Which is originally, ano siya, square yung object niya. So, naka-clipping mask lang tayo. Alright, so sa next na tutorial ko about mesh, ito yung co-overlap ko. Okay, so, ayan. Okay, so ako nga pala ulit si Genesis, and thank you for watching this tutorial. At sana sa mga baguhan dyan, natutunan nyo na kung paano gumawa ng mesh sa Illustrator. At sa mga may background na, sana kahit paano may natutunan pa rin kayo. Okay? So, bago nga pala magtapos, gusto ko munang i-share yung mesh vector na ginawa ko last year. At asin lang natin yung background niya. So, itong tatlong object na to ay mesh na. Okay? So, zoom lang tayo. Zoom lang natin sa knife. Okay. So, kung gusto nyo ng ganito na very detailed na mesh vector, kailangan nyo lang na ilagay yung mga grid lines sa designated na mga kulay, or para siyang very detailed na digipainting. Okay. So, dito lang, puro lines lang ilalagay nyo. Okay. So, same ano lang siya, same technique lang din, katulad ng ginawa natin sa tutorial. Pero dito, medyo complicated na siya. Okay. So, dinamihan lang natin yung lines. Yeah. Okay. At kita-kita ulit sa next tutorial, and salamat ulit.